OFW. Ganito yung ma-experience ng isang OFW kapag nagkakasakit. Minsan, kahit may sakit ka, pinipilit mo pa rin bumangon para magsilbi sa inyong mga amo. Dito sa abroad, bilang OFW, lalong-lalo na ang mga domestic helper, hindi uso dito ang magpabebe at magpaalaga sa amo kung ikaw ay may sakit. Sa Pilipinas, aalagaan ka, babantayan ka as long as may mga relatives ka na may mag-aalaga at mag-aaruga sa'yo tuwing may sakit ka. Sa abroad, kahit may sakit ka ay napipilitan ka pa ring magtrabaho dahil kailangan mo ito. Minsan, nahihiya kang magsabi sa amo mo na ikaw ay may nararamdaman. Pero sa Pilipinas, kapag may sakit ka, anytime ay pwede kang magpahinga. Anytime ay pwede kang mag-absent sa iyong trabaho at hindi papasok. Marami sa ating mga kababayan na may mga relatives at may mga kaanak sa abroad na hindi alam ang nangyayari sa kanilang mga kaanak na nasa abroad. Dahil sa salitang nasa abroad, iniisip lang nila na maraming pera at madaling kumita. Ngunit alam nyo ba na ang isang domestic helper o OFW kapag nagkakasakit ay inaalagaan lang namin ang aming mga sarili kapag kami ay may sakit. Nangungulila kami sa paglalambing, sa pag-aaruga, sa pag-aalala at pagsasabi na magpagaling ka. Noong mga nakaraang linggo lamang, unang taon at unang buwan, unang linggo ng January 2024, naranas ako ng kakaiba sa aking katawan. Ubo, sakit sa ulo, sipon, pananakit ng katawan at lagnat na hindi ko aakalain ay magpopositibo ako sa COVID-19. Hi guys, so ito, tinamaan ako ng COVID. So pagdating ko kasi sa biyahe, naglinis agad ako, so pagod na pagod ako, and then sa airport is wala akong tulog kasi may layover akong 10 hours, and then ang ano ko is, alis ko is 7 AM, so nag-layover ako sa Manila, and so natulog naman ako sa may airport, kaya lang 4 hours lang. So I think doon ko nakuha yung COVID. Bilisan ko naglinis guys, so pagdating ko is hindi na ako nagpahinga, pero wala pa sila, nasa Thailand, kasi nga akala ko dadating sila agad. So sabi ko, linisin ko na lang lahat para bukas magpahinga ako. So hindi ko akalain na tatamaan ako guys. So kanina is, kagabi is sobrang sakit na ng pakiramdam ko na para akong lalagnatin. And kanina umaga is pinilit kong bumangon. Pero hindi ko sinabi sa amo ko na masama pakiramdam ko. Kasi yung mahirap talaga yung OFW guys, na magkakasakit ka dito sa abroad is walang mag-aalaga sa'yo. So ganito yung sitwasyon. At sana makita ninyo kung gaano kahirap kapag OFW is walang mag-aalaga sa'yo. So alagaan mo yung sarili mo. So yan, positive. So ganito guys ang pakiramdam ng OFW kapag ikaw ay may sakit. Ayan. Walang mag-aalaga sa'yo. Kaya, kung ina-expect ninyong ang mga OFW is hayahay sa buhay, hindi guys. Ganito ang sitwasyon kapag may sakit. Mahirap. Hindi katulad yan sa Pilipinas na may mag-aalaga sa'yo. So sana guys, maintindihan ninyo yung mga OFW is huwag kayong mag-isip na porque OFW is maraming pera. Nakasalalay din sa katawan namin, nakapusta din yung katawan namin at kalusugan namin para kumita ng pera. Napapagod din kami. And so ayan, and sana nakapulot kayo ng aral. Ayan. So yun lang guys, and sana gumaling na ako. So bye bye, thank you for watching.